Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng Picoin, lalo na ang 23% na pagbaba nito kamakailan lamang at ang potensyal po na pagbangon nito ayon po sa mga technical analysis. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ng Picoin. Ayan, sa nakalipas po na 7 araw or 7 days, ang presyo po ng Picoin ay bumaba ng 23% mula po sa halos $1.50 patungo sa $1.15. Ayon po sa Coin Checkup, ang kasalukuyang presyo po ng Pi ay nasa 1.19. Ang pagbaba na ito ay nagdulot po ng pangamba sa ilang mga investors at traders. Ngunit, ano nga ba ang dahilan sa likod ng pagbaba na ito? Ayan. Meron po tayong falling wedge pattern. Ayan, isang falling wedge pattern dito. Ayan, pakita po natin yung chart. Ayan po yung falling wedge pattern na ibinahagi rito ng analyst. Yan, isa po itong daily chart time frame ng Pi Network USD at mula po ito sa datos ng crypto exchange na OKX. Ayan. Sa technical analysis na ito ay ayan nga, nakikita natin ang falling wedge pattern kung saan ay isa po itong chart pattern na naglalarawan ng pababang paggalaw ng presyo na may narrowing range. Yan, narrowing range, ibig pong sabihin ay paliit po ng paliit ang ginagalawan nito habang ito ay napupunta or nagko-consolidate sa pinakadulong bahagi nito. Ngayon, karaniwan ito po ay itinuturing na isang bullish signal. Ayan, ibig sabihin ay maaari pong magresulta ito sa pagbaliktad ng trend mula sa pababa patungo sa pataas na presyo. Sa kaso po ng Pi, ang pattern na ito ay nabuo na maaari pong magpahiwatig ng posibleng pagtaas ng presyo nito sa hinaharap. Ayan. Ngayon ay meron naman po tayong Money Flow Index or MFI at saka Relative Strength Index dito. Ayan. Yung nakikita natin dito sa chart ay yung MFI or Money Flow Index. Yan, yung money flow index po na ito ay sinusukat nito ang inflow at saka outflow ng pera sa isang asset. Yan, kapag ang MFI ay bumaba po sa ilalim ng 20, itinuturing po itong oversold na maaari pong magpahiwatig ng posibleng pagtaas ng presyo. Sa kasalukuyan, ang MFI po ng Pi ay nasa 20.76 kung saan ay nagpapahiwatig na ito po ay oversold. Ayan. Yung RSI naman, ayan. Ayan, yung RSI, yung nandito sa ibaba. CMF po yung nasa itaas, yung kulay green na line chart. Ayan, yung nasa ilalim nito, ayan po yung RSI. Yung RSI naman na ito ay sinusukat po nito ang bilis at saka laki ng mga pagbabago sa presyo. Ang RSI na nasa ilalim po ng 30 ay itinuturing po ito na oversold. At sa ngayon, ang RSI po ng Pi ay nasa 31.27. Kaya malapit po ito sa oversold territory. Ang mga indikasyon na ito ay nagpapakita po na ang selling pressure ay maaring humina na at ang mga buyers ay maaring pumasok muli sa market. Ngayon ay ano po ang posibleng target ng Pi? Ayan, kung ang presyo po ng Pi ay makakaranas ng breakout mula sa falling wedge pattern na ito at malampasan po nito ang resistance level na $1.41, maaari po itong umabot sa susunod na target na $1.53. Ayon po yan sa Fibonacci level na 0.618. Kung magpapatuloy po ang buying pressure, posible ring maabot ng Pi ang presyong $2.09 sa mas mahabang panahon. Ngayon ay
Ano po ang mga dapat po nating bantayan dito bilang mga traders at investors? Yan, una ay syempre yung technical indicators, kung saan ay kailangan po nating subaybayan ang MFI at saka ang RSI ng Picoin upang makita natin kung ang mga ito ay nagpapahiwatig ng recovery ng mga buying pressures. Pangalawa ay yung resistance levels na 1.41 dollar. Yan na price level. Ang matagumpay po na pagbasag dito, ayan, ng presyo ng PAI ay maaari pong magpahiwatig ng posibleng pagtaas ng presyo nito. At syempre yung pangatlo ay ang market conditions. Lagi po nating isaisip ang kabuuang kondisyon ng crypto market dahil ang mga malalaking paggalaw po kay Bitcoin at maging sa iba pang mga major cryptocurrencies ay maaari pong makaapekto sa presyo ng Picoin. Ngayon ay meron bang mga potential na risk? Ayan, meron po tayong mga potential na risk dito. Siyempre, una ay ang market volatility. Ang crypto market po ay mas kilala sa mataas na volatility, kaya ang presyo po ng PAI ay maaaring pong magbago ng malaki sa maikling panahon lamang. At syempre, nandyan na rin po ang regulatory risk. Ang mga pagbabago po sa regulasyon ay maaari pong makaapekto sa accessibility at legality ng pag-trade ng PAI. At syempre, nandyan na rin yung project development. Ang progress po ng PAI network, yan, progress po ng kanilang project mismo ay napakahalaga. Ang mga delays o issues sa kanilang development ay maaari pong makaapekto sa tiwala ng mga investors. Ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, sa kabila po ng kamakailang 23% na pagbaba ng presyo ng Picoin, ang mga technical indicators na ating napag-usapan rito, yan po yung falling wedge pattern, MFI at saka RSI, ay nagpapahiwatig ng posibleng recovery ng trend at pagtaas ng presyo. Gayunpaman ay mahalaga pa rin ang pagiging maingat at saka well-informed sa pag-invest. Bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lagi po nating isaisip ang mga risk at saka benefits at gumawa po tayo ng desisyon base sa masusing pag-aaral at saka pagsusuri. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.